What's up and good day sa inyong lahat. Today video guys, papalitan ko na yung hazard switch ko ng hollow switch para mas astig na tignan. Papakita ko sa inyo. Yan, papalitan ko na ito. Papalitan ko siya ng mas maganda. Ito ang aking ipapalit guys, hollow switch. Pag-aralan ko na rin kung ano ang connection nito. Tapos, kailangan natin ng dalawang diode, 6 amperes or 9 amperes pwede. Nakalkal ko lang to sa mga pyesa ko. At i-share ko sa inyo kung paano ikabit itong hollow switch sa hazard natin. Tara guys, samahan nyo ako. Ito na yung diode natin. Ayusin ko muna kasi meron siyang mga ganito. Kasi kahuyan lang to. Ito ang gagamitin natin. Ayan guys, ganito ang ginawa ko para mas magandang tignan. Tapos babalutin ko pa ito ng shrinkable tube na malaki. Ito ang i-connect natin sa may left and right natin na signal light. Ito na yung hollow switch guys. Ang gagamitin natin dito, itong common, tapos positive, negative, tapos depende na sa'yo kung ano ang gawin, normally open or normally close. Parehas lang yan guys. Ang pagkakaibahan lang niya, pagka nakapindot, sa gitna yung gumagana. Pag hindi nakapindot, normally close ang gagana. Hindi ko lang alam guys kung baliktad. Tignan ko mamaya kung ano ang function niya. Ayan. Bubutasan ko muna yung pagkakabitan ko. Dito ko siya ikakabit guys. Sinukat ko na kanina, pwede dito. Ayan. Dito lang maganda kasi ilagay. Ang sukat niya guys, 16mm. Sinukat ko na siya. Ayan. Ayan, 16mm. Ganyan yung kinalabasan niya. Ayan. Ito na yung hollow switch natin guys. Depende na sa'yo kung ano ang posisyon na paglalagyan mo. Basta bago mo lang ilagay, tignan mo lang kung asaan yung common niya. At normally close, normally open, positive at negative. Para hindi ka magkamali sa connection mo. Ang gagawin kong common, yung kulay green. Ayan, yan na lang. Para yung positive negative natin, black at red. Depende sa'yo kung ano ang diskarte mo, kung saan ka komportable. Tanggalin ko muna yung dating kinabit ko. Ititesting ko muna guys bago ko i-fix yung mga wirings niya para malaman natin kung gagana o hindi. Ito yung common natin, kulay green. Itong common niya guys, ang connection niya dun din sa kulay light blue. Yan, yung papunta sa may relay natin. Temporary lang tong gagawin natin guys. Itong normally close naman, dito yung ilalagay natin sa may diode. Ito yung diode natin kanina. Ang i-connect mo sa may papuntang flasher natin, yung positive. At yung negative niya, yun yung papunta sa may left and right na signal light. Kahit magbaliktad dyan. Testing muna to guys, hindi pa to fix. Testing. Ganito kasi ako nag-wirings guys. Pag napag-aralan ko na yung isang connection, iti-testing ko muna. Tsaka ako siya gagawin. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano. Bale, dalawa ang pagpipilian mo kung ano ang gusto mo.
Pag hindi nakapindot kasi ang hollow switch natin, ito ang gagana, yung asa gitna, normally open. At pag nakapindot naman, ang gagana na yung normally closed na. Kaya ito ang ginamit ko. Tapos, itong red at black, positive negative lang to. Ilagay mo lang sa may ignition, tapos ground na yung isa. Yan, ilagay natin sa may ignition guys. Na-tester ko na to nung nagbaklas ako guys, kaya alam ko na yung accessories nya. Ayan, kabit na natin yung hollow. Dapat hindi baliktad guys. Dapat yung common mo, doon mo i-connect. Yung common natin kanina kulay green, kaya doon siya banda. Yan kung napapansin nyo. Ito guys, pwede mong i-body ground lang siya. Kahit idikit mo lang dito, iilaw na yon. Pag nagsusi ka, ito na yung sinasabi ko guys, mali pala ako kanina. Yung kinonek natin na normally close, hindi na yun ang gagamitin natin. Hindi pa nakapindot, nagpa-flasher na siya, nag-hazard na siya. Pag pinindot mo naman, mamamatay. Kaya ang ilalagay natin guys, yung normally open. Yun ang ipapalit natin kasi baliktad. Ito yung ipapalit natin papunta sa may signal light. Wala namang problema guys kahit magkabaliktad. Hindi ka naman masusunugan. Basta iwasan mo lang mag-shorted. Ito na yung ilalagay natin. Ngayon, testingin na naman natin ulit. Switch muna. Switch. Tapos, ito yung ground natin guys. Body ground mo lang siya. Yan, para umilaw yung hollow switch mo. Yan, nakapindot siya guys, kaya nagha-hazard. Yan, kung mapapansin nyo yung indicator nya. Yan. Pag pinindot ko ulit, stop. Kaya yan ang connection natin guys. Yung normally close ang walang connection, yung normally open ang may connection. Ipipix ko na yung pwesto nya guys para testing natin ulit mamaya. May style pa pala ito guys. Trinay ko siya. Pag dito mo nilagay yung ground, yan. Pag dito mo nilagay yung ground, parehas din. Pag nag-switch ka, pag in-off mo yung ignition mo, mamamatay. Tapos pag nag-on ka, sisindi. Tapos, ang kaibaan nito guys, pag nag-hazard ka na, pati itong hollow switch mo, magbiblink din siya. Ayan, depende na sa'yo kung saan mo ilalagay yung ground mo. Dito sa may flasher mo o sa may body ground. Pag sa may body ground naman, steady yung hollow switch mo, tulad nito. Yan. Steady lang siya, di ba? Pero pag dito, kahit magkabaliktad, kahit saan mo ilagay, yan. Ganyan siya, guys. Yan. Magbiblink siya. Kaya depende na sa'yo kung ano ang gusto mo. Ipipix ko lang yung wirings niya, guys. Naipakita ko naman na kung ano yung connection niya. At hindi ko alam kung nasundan nyo. Magpa-flash din ako ng diagram, guys, sa screen para may pagkuhanan pa kayo ng idea. At ngayon, ipipix ko na yung wirings natin. Ito na yung connection ko. Itong walang connection, nilagyan ko na lang ng shrinkable tube. Dyan na lang. Ito na yung diode nya. Testing. Yan, ayan na siya, guys. Tapos sa likod, check natin sa likod kung gumagana. Ayan, gumagana. Signal indicator, gumagana rin. Tapos, blink niya, gumagana rin. Ayan. Ayun guys, hanggang dito na lang tayo. Sana nakatulong ulit sa'yo yung video na ito. At kung bago ka pa lamang dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Paki-share na din tong video na ito kung nagustuhan mo. Paki-click na rin yung notification bell dyan para updated ka sa susunod kong video. Muli guys, maraming salamat. Right.